Para sa mga magsisimula pa lang sa pag-aalaga ng baka, meron po akong mga ilang tips na maaaring makatulong sa inyo. Kaya napakaganda na tapusin nyo hanggang dulo yung video na to at siguradong kahit baguhan ka sa pagbabaka, kapag ganito ang nabili mong baka, is siguradong panalo ka. Kaya kung nagbabala ka o may plano kang bumili ng baka, para sa'yo tong video na to at sigurado na panalo ka at kikita ka ng maganda kung ganito ang bibilhin mong baka. Yo, what's up mga idol? Magandang araw po sa inyong lahat. Sana'y nasa maganda po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ito nga mga idol, pag-uusapan po natin ngayong araw na ito. Maraming po nagtatanong sa atin na gustong magsimulang magbaka. Tinatanong po nila kung saan po ba mas mabilis ang kita kung bibili ka ng alagaing baka. Kung sa dumalaga po ba, sa turete, o dun sa inahing baka na may kasamang anak. Ngayon nga po, bibigyan natin yan ng kasagutan kasi sabi nga po sa inyo, medyo matagal na po kami nagbabaka, kaya kahit pa paano, malawak-lawak na po yung karanasan namin sa pagbabaka. Simulan natin mga idol, kung halimbawa dumalaga po yung bibilhin nyo at halimbawa plano nyo pong gawing inahin, medyo matagal po bago pakinabangan yan. Unang-unang mga idol, sabi ko nga, katulad ng pagbebenta namin ng mga baka is mga edad 9 months, 10 months. Pag gaganyan mga idol kasi medyo mahal din ang baka, ang presyo ng baka. At kung gagawin mong inahin ang isang dumalagang baka na bibilhin mo is taon pa po bago mo mapakinabangan. Taon pa bago mo mapagbuntis, aalagaan mo ng matagal. Disclaimer lang mga idol, ito pong sinishare ko is about lang sa mga nalalaman ko at siyempre sa mga experience namin dito sa aming bakahan. Isa pa mga idol, kapag halimbawa isang dumalaga ang binili mo at gagawin mong inahing baka, may mga time kasi mga idol, halimbawa bata pa yung baka, kawawalay lang, tas nabili mo, may time na hindi nagkakakain yan, laging hinahanap yung inahin, kaya may chance mga idol na may pagkalugi. At saka yung sabi ko nga mga idol, medyo matagal pa po bago nyo mapakinabangan. Kaya kumbaga, hindi ko po sinasuggest din na bumili kayo ng halimbawa sobrang bata na baka o dumalagang baka kung ang plano nyo is gagawin yung inahin. At saka siyempre mga idol, sabi nga sa inyo, mas mahal yung bakang mga ganang edad kasi nga po buhay yung binabayaran natin dyan. Tsaka dyan kasi sa mga edad ng baka na ganan, dyan mo makikita yung potential na talagang ang kisig ng baka, pero minsan pag lumaki o medyo nagkaedad na, ang pangit na. Kaya pag mas bata, mas mahal mga idol. At kung halimbawa naman is lalaking baka po yung gusto nyong bilhin o mga turete, mas okay po to kasi mas mabilis po tong lumaki. Yun nga lang, mas mahal po ang presyo nito compare sa mga babaeng baka na kasing edad nila. Pero sa loob po ng isang taon na alagaan nyo ang isang lalaking baka o isang turete, kumbaga mapapakinabangan nyo na po yan. Tapos halimbawa lumaki po at napaganda niya yung lalaking baka na nabili nyo, may chance po yan na marami pong magpasampa sa inyo o magpa-stud na mga kapitbahay nyo o mga mahilig pong mag-alaga rin ng baka sa lugar nyo. Lalo na po kung halimbawa makikita nila na talagang napakaganda nung toro o ganador na alaga mo, is kahit pa paano po kikita po kayo dun sa stud. Kung halimbawa makaisa araw-araw yan, magkano po ang isang stud? 1,500 to 2,000, ganun po yung bayad sa pababa. Kumbaga mas malaki po yung kita nyo habang alaga nyo po lumalaki o nagkukumpay kayo, nahirapan kayo sa pag-aalaga, is kumikita po kayo. At saka mga idol, itong lalaking baka o itong mga turong baka is lumalaki ng malaki talaga, halos umaabot ng 500-600 kilos, lalo na kung halimbawa may lahi na yung nabili mo.
is sulit na sulit talaga mga idol. Kahit po sa katayin nyo dalhin, ay talagang kikita kayo ng maganda. Bukod dun sa sabi ko nga na stud, is pag ibinenta nyo, talagang malaki pa rin yung kikitain nyo. At dito naman mga idol, may suggest ko lang sa inyo kung halimbawa may makikita kayong baka na ipinagbibili tapos may kasama ng anak, inahin na may kasamang anak, is yan mga idol, sulit na sulit yan. Yan yung panalo mga idol, katulad nito mga idol, pagkabili namin dito sa isa naming baka na nung nabili namin may anak na, may kasama na, halos 2 buwan ng bisiro yung kasama niya. Ngayon mga idol, nabili lang natin yan ng 65k, pero wala pa pong 1 taon sa atin na alaga, kasi nabili po natin yan is November, first week ng November. Pero ngayon mga idol, October pa lang po, halos wala pang 1 taon, is napaanak na po ulit natin yung baka. Kumbaga, ang bilis po nung kita. Ngayon, kumbaga tuloy-tuloy po natin gagamitin yung inahing baka, kasi po pagka lipas po ng alaga namin yan na halos 1 linggo pa lang mahigit, is nag-hit na po. At makikita nyo mga idol ngayon yung anak, napakaganda po, napakalaking baka. Kitang-kita nyo ng pagkabata, napakaganda. At masasabi ko mga idol, halos wala pang 1 taon nating alaga, pero yan mga idol, itong toro na to, itong turete na to is mabebenta na natin ng halos yung puhunan natin. Makita nyo mga idol, napakagandang baka niyan. Kumbaga hindi lang natin sinasagad sa pagkumpay o sa pagbibigay ng pakain, kasi nga mga idol, gusto nating ilabas yung potential talaga, yung pinaka frame gusto nating mabuild. Makikita nyo ng mga idol yung katawan, napakaganda. Tsaka makikita nyo yung ari niya, hindi lawit na lawit. Kumbaga talagang napakaganda niyang gawing ganador talaga. Pag sampa, talagang pasok na pasok yung mga ganang klase ng baka. At yung mga idol yan, wala pa pong 1 taon nating alaga, na paanak na natin itong baka. Kaya kumbaga, bawin-bawi na po natin. Tsaka halimbawa, kung gantong inahin po yung bibilhin nyo mga idol, sigurado pong nagbubuntes. Kasi nga po, may dala na po siyang anak nang nabili nyo. At saka siyempre mas mabilis pong babalik yung puhunan natin kung halimbawa maswertehan nyo na ang mabili nyo is gantong may anak na baka. Kaya mga idol, kung halimbawa nagbabala kayong bumili ng baka, may pera kayong nakahanda dapat, tapos alamin natin yung presyo ng baka na gusto nating bilhin, kilatisin natin ng maayos, tingnan natin yung katawan, yung lahi. Baka mamaya yung may mga sugat o walang sugat dapat yung mabili yung mga idol. Tapos makipagtawaran tayo dun sa presyo na bibilhin natin. Huwag tayong mainip, huwag tayong mahiyang tumawad, huwag tayong oo ng oo dun sa sinasabi ng seller, kasi may karapatan tayong tumawad mga idol. At kung halimbawa nagkasundo na kayo o okay na, nakabayar na kayo sa baka, matuto tayo magpasalamat dun sa binila natin. Huwag tayong masungit kung halimbawa hindi tayo nagkasundo. Huwag tayong magalit kung halimbawa hindi nasunod yung presyong gusto natin. At syempre kung halimbawa nagkabilihan kayo, magpasalamat tayo. Maganda yung okay pa rin yung communication nyo kahit nasa inyo na yung baka, para kung halimbawa nagka-problema, maitanong nyo dun sa binilhan nyo o kung ano ba yung ginagawa niya. At malaking bagay mga idol, sabi nga sa inyo, mag-join kayo sa mga group para unti-unti natututo kayo at nagkakaroon kayo ng malawak na idea dito sa pagbili ng baka, pag-aalaga ng baka, about sa pagkain ng baka, about sa mga sakit, about sa mga pwedeng igamot. Sana mga idol is nakatulong sa inyo yung topic natin for today. Maraming salamat mga idol. Kaya kung halimbawa nagbabala ka o nagpaplano ka magbaka mga idol, bumili ka na at sigurado napakaganda may kita dito sa baka. Please like, comment, and share!